Shalom. Salamat sa Panginoon. At napakainam na malaman yung ating purpose bago tayo na express dito sa lupa na ito. Dati hindi natin alam eh. At ang appreciation natin sa buhay, napakababaw lang. Right? Parang narito lang tayo, magkaroon ng pamilya, may pagpatuloy yung pangalan na taglay at sinisikap na makaabot doon sa ang inaakala ng marami ay pinakarurok ng buhay ay yung ma-achieve mo yung mga bagay na gusto ng mundo. Pero salamat na binago lahat yun ni Lord at ipinaunawa sa atin na may mas higit pa ron na kung saan hindi yan makamit ni numan maliban sa kung sino yung mga itinalaga ng ating Panginoon. So, marami akong nababasa, especially this nakaraang mga araw, pati yung mga kapatiran na mga so-called end time, nakikisimpatya na dun sa nangyayari dito sa bansa natin. Lumalabas na yung mga yung kampi kay Marcos, kampi kay Duterte, no? Dito sa end time, meron pa ngang nagsabi na Lord, rapture na kasi magulo na yung Pilipinas. So ako'y nalulungkot kasi wala namang kinalaman talaga yung mga bagay na yan na nangyayari sa atin to begin with. It has to happen. Di ba? Kahit sino ang mamuno sa mga bansa, noong pa man narito ang prophet, sinabi na niya, this world is falling apart. No one can save this world. Tama mga kapatid? This world, sinabi na nga ng prophet, wala na eh. Chaotic na yan to begin with. The filthy shall be filthy still, but the holy shall be holy still. So, yun yung nangyayari sa ating time, no? So, salamat sa malinaw na pagkaunawa na hindi tayo affected. Actually, tayo pa nga yung nagsasabi, go on. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon at ganun din sa message na ito, ganun din, ang dami ding yung parang, when we speak about politics, ang pinaka-hipokrito ay yung spirit ng politics, and that's the reason why sabi ni Brother Branham, politics is of the devil. Ano yung politics? Meron bang politics sa message? Yes, meron. Ano yung politics dito sa message? Kahit na alam mo na hindi pare-pareho yung mga tayo, they come together just to show the people that they are united. Right? No permanent friend, no permanent enemy, but permanent agenda. Dito sa message. But habang nangyayari yon, salamat sa Panginoon na meron siyang ginagawa. Patuloy niyang ipinapahayag sa atin na it's time for us to go home. Kasi one day, ayaw man natin o hindi, itong mundo na ito hahawakan talaga ng mga elite. Right? Sino itong mga elite? Sila yung mga talagang gustong mag-manipulate dito sa mundo. And there's a movement right now, tinawag natin yan na shadow government pushing this world to have one government, one religion, one economy. Sinabi na yan ng prophet.
So hindi na tayo nagtataka kung bakit magulo. Kasi siyempre yung iba hindi yan pumapayag. Pero pagdating ng time na talagang i-control na nila yung monetary system, walang magagawa mga bansa. Actually, ngayon pa lang sunod-sunuran yung mga bansa sa imposition o yung ini-impose ng mga elite dito sa mundo. Ganun pa man, mayroon ding ginagawa si Lord. Kaya nga, nakita natin last Sunday, kung may ginagawa si Satan, mas lalong may ginagawa ang ating Panginoon. Right? Ang mahalaga, nakikita natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon na yun yung na-fail ng marami na makita. Tama mga kapatid, so we're so blessed. Anything na mangyari, di ba? Wala tayong pangamba kasi sabi nga ng prophet, there's only one thing left and that's the going away of the bride. Sinakita na natin. Amen. Ang mahalaga personally, mahalaga hindi nagkulang si Lord sa atin. Patuloy niya, ina-unfold niya kung ano yung nung una pa ay sadyang itinago sa mga pantas at matatalino, pero ngayon ay ipinahayag na simple. Actually, sabi ko nga sa kausap ko kahapon, ang message na ito napakasimple lang. Right? Kung predestinated ka. Kaso lang pag hindi, kahit na anong pagsisikap mo na unawaan ito, ang dulo nun, pagdududahan mo, o kaya ay ire-reject mo. Pero I do believe, tayo naman ay with confidence in our heart, na lahat ng predestinated, mailalagay talaga sa perfect position, kasi hindi naman aalis ang bride na kulang. 'Di ba? Lalong naniniwala tayo na walang sobra. Eksakto mga kapatid. 'Di ba? So tayo may magpapatuloy sa pagsubaybay. Actually one time na daanan na natin ito, but sa patuloy na takbo ng nangyayari ngayon sa panahon na ito, sa takbo ng pangyayari dito sa loob ng message, napakainam na balikan sapagkat tunay nga na nauulit lang ang kasaysayan, iba-ibang personality ang involved, but of course it's the same spirit. Amen, spirit na of course galing sa Panginoon, at yung isa naman ay yung kontra. So dito mga kapatid sa Acts 17 pa rin tayo. So we talk about those Bereans. Amen. And of course, laging two sides of the coin, may pro and cons. Amen. At itong mga Hudyo na ito, talagang hindi tinitigilan si Paul. Sinundan siya hanggang doon sa Berea. Amen. At binagabag ang karamihan. So itutuloy natin sa 14. Then immediately the brethren sent away Paul to go, as it were, to the sea. But Silas and Timotheus abode there still. So ibig sabihin, ayaw din ni Lord ng kaguluhan. If necessary, you withdraw, you have to. Kasi useless na yun eh. Tama? So dito, amen, si Pablo ay kinakailangan ng lumisan. And they that conducted Paul brought him unto Athens. Medyo malayo-layo. Athens actually is the capital of Greece. No? Athens, Greece. And receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed. Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Habang naghihintay si Pablo, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya, sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyusan.
And by the way, maraming Diyos ang Greece. Nandyan si Zeus, Athena. There's a lot of them. Parang Romans din, right? Amen. So, hindi lang sa time na yon, even now, maraming mga Diyos-Diyusan. Right? Pwedeng Diyos-Diyusan yung pastor. Pwedeng Diyos-Diyusan yung church. Right? Pwedeng Diyos-Diyusan yung mga bagay na mas mahalaga sa kung ano yung nais ni Lord. Ang Diyos-Diyusan kasi very simple. Ang Diyos-Diyusan ay priority mo above all. Diba? So in this day, marami din. Therefore, disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Grabe yung talagang ginagawa ni Paul. Of course, understandable kasi yun ay planting time. Grabe, walang tigil. Sa sinagoga man yan o sa mga pamilihan, siguro ito yung ginagayan ng mga nagpipreach dun sa palengke. Right? Then certain philosophers of the Epicureans and of Stoics encountered him. And some said, "What will this babbler say?" Ang babbler kasi yung madaldal. Tingin nila madaldal. Diba? O masalita. Okay? Other some, he seemed to be a setter forth of strange gods because he preached unto them Jesus and the resurrection. So sa time na yon, siya din ay inakusahan na nangangaral ng ibang Diyos. Right? Diba? Kasi sa kanila, si Jesus Christ, hindi man Diyos. So, same thing sa ating time kasi hindi nila matanggap na ang Diyos ay dumating sa flesh. Diba? So, actually, until now, itong mga Hudyo ay hindi iyan naniniwala. But one day, they will be opened, ma-realize nila, ma-recognize nila na yung pinako ng kanilang mga magulang ay walang iba kundi yung Messiah na kanilang hinihintay. Right? Ma-recognize nila na ang Diyos pala ay noong paman ay nahayag sa laman. And we are so thankful one day when these Jews will be opened, hindi lang yung yesterday, yung groom, ang mauunawaan nilang Diyos na nasa laman, even yung kanyang bride. And that's the reason, ma-recognize nila, they read these scriptures, sinabi ni Lord sa mga Hudyo, it's not for you to know the time and season. Kasi nire-require ng mga Hudyo, gusto nilang malaman kung kailan ire-restore yung kingdom. Sabi ni Lord, it's not for you to know the time and season. Bakit? Sabi ng prophet, kinat yung dispensation para sa kanila para tawagin yung bride. And then in the last day, the king come looking for his queen. Para saan? Para ito yung ipapakilala niya sa mga Hudyo. So makikilala ng mga Hudyo na Jews, mga kapatid, at that time, of course, not all. Only the minority will believe na ang Diyos na ito ay nahayag sa laman 2,000 years ago in flesh at sa panahon na ito in flesh sa tinatawag na feminine form. Napakasimple yung message. Diba? Nandyan na nga yung prefigure, Adam and Eve. Doon pa lang sa prefigure, dapat naintindihan na natin yung hiwaga na nais ng Panginoon na ipahayag. Sabi niya, ano ba itong sekreto? Balikan si Adam and Eve, sabi ng prophet. Ano yon? I-restore yung fallen Eve. Hindi yung si Eve. Amen? But yung
second Eve, meaning ilagay siya sa kanyang perfect position. So yun ang kanilang bintang kina Paul na siya ay nangangaral ng ibang Diyos. And by the way, yan din yung thinking ng marami dito sa end time. Akala nila nangangaral tayo ng ibang Diyos. They don't know na it's the same God. But He changed His mask. Nagbago siya ng forma. Napakalinaw sa message. Amen. Dati groom form, ngayon bride form. Parehong word. Word groom at saka word bride. Amen. So ang daming ganyan. Ano daw? May kapantay na ang Diyos. Sila daw ay kapantay ng Diyos. Hindi nila naintindihan, mga kapatid. Amen. Yung kapantay na yan, actually, it's the same. One unit, but of course, expressed in two different manifestations. Pero alam mo na nasusundan naman nila yung kasharing ko nga kahapon, nasusundan niya yung thought. And I pray na makita rin niya ng lubusan. So sa 19, and they took him and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine whereof thou speakest? Sige nga, ilatag mo nga itong bagong doktrina. Actually, hindi ito bagong doktrina. Tama mga kapatid? Amen. Ito ay doktrina ng ating Panginoon na dito lang talaga nabuksan ng maliwanag. But again, in the past, it was written in the Bible through types and shadows. From the beginning, meron na eh. Genesis 1, meron na eh. Let us make man in our own image and likeness. So He created God, man with masculine and feminine. So doon pa lang nandun na yung kung ano yung nais ni Lord na i-express. Di ba? Sa Genesis 2, 3, makita natin, amen, yung tinatawag na prefigure. Along the way, nandyan na. Di ba? Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, di ba? And so forth. Right? So, bago sa pandinig, amen, but sabi ni Brad Branham, nandyan na yan sa scripture to begin with. It takes a perfect revelation lang para magkaroon ng tinatawag na continuity or dovetailing ng scripture. And so we're so blessed kasi yun ang ginawa ni Lord sa atin. Amen. Wala tayong isinantabi. Wala tayong mga itinagong quotation. Amen. Kasi lahat naman yan ay nagraran into continuity unless may mga talagang correction na dineclare din naman ng prophet. So sabi nila, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo. For thou bring a certain strange things to our ears. But remember, it's written. Sabi ko nga, nakasulat yan. Hindi namin yan inimbento. Nakasulat yan. Ipinahayag na yan ng propeta. And what we are teaching is based on what the prophet, amen, has revealed in this day or taught in this day. So sabi nila, for thou bring a certain strange things to our ears. We would know, therefore, what these things mean. Naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tenga. Meaning, hindi yung traditional. Right? Hindi yung paikot-ikot na lang na Jesus loves you. Kakaiba ito, mabigat ito. Right? Strange thing sa kanila, but for us, amen, hindi na strange thing kasi nireveal yan ni Lord.
Amen. Meron siyang ipinapahayag na bago sa pakinig ng iba, but it's the same revelation from the beginning, lalo lang naging malinaw ngayon sa ating time. Amen. So, maganda rin naman yung attitude. We would know, therefore, what this thing mean. So, I was invited. At hindi ko lang sure kasi kung tatapat yan sa Nueva Ecija, hindi natin pwedeng i-cancel yung Nueva Ecija. Amen. They can schedule other time if they want to. Right? Amen. So, sabi nila, ibig naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear something new. So yun yung kanilang ginagawa. Sabi sa Tagalog, lahat ng mga Atheniense at ang mga taga-ibang bayan nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. Hindi naman po marites siguro, ano ha? Kasi ang gusto nilang malaman ay yung mga ipinapahayag na new thing or strange things doon sa kanilang pakinig. Right? Amen. So, anong ginawa ni Paul? Then Paul stood in the midst of Mars Hills and said, Ye men of Athens, I perceive in all things you are too superstitious. Amen. Ano yung superstitious? Dito sa Tagalog kasi, lubhang relihiyoso. Amen. But ang right word ng superstitious ay yung mga salit-saling sabi ng matatanda, pamahiin na wala namang talagang solid basis. Mga walang basihan. Sa katunayan, amen, ito yung napansin ni Paul. Sabi niya sa 23, For as I passed by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore you ignorantly worship, him declare I unto you. Ito yung sinasamba nyo, itong dambana ng hindi kilalang Diyos. Ngayon, ako na magtuturo sa inyo, amen, ng dapat nyo na sambahin. Right? So sa pakinig nyo, it's a strange thing, new things, new doctrines, pero sa time na yan, yun yung kailangan nilang marinig. Right? So anong dineclare ni Lord sa pamamagitan ni Paul? God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Anong ibig sabihin? Amen. Kulang lang dito, but we know what Paul was saying. Kasi si Paul, the same man of God, nagsabi, Know you not that you are the temple of the living God. Di ba? Una si Lord. Temple of the living God. Sinabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Amen. And then Paul comes, he said, Know you not that you are the temple of the living God. Bakit? Yung Holy Ghost nagdwell dyan. Pag nagdwell yung Holy Ghost, mga kapatid, huwag niyong maliitin yan. Amen. Iba na pag nagdwell ang Holy Ghost sa flesh. Amen. Magkaiba yung anointing, just like sa experience ng Old Testament. Amen. We can say also anointing, but not just anointing, but indwelling. Meron tinatawag na continuity. Amen. Bakit nanahan to begin with? Sabi ng prophet, but nanahan yung Holy Ghost kay Christ. And the Holy Ghost dwell in Christ makes Him God. Yung God na hindi nakikita nagkaroon ngayon ng manifestation. Yung Diyos na hindi nakikita uli, amen, dumating sa tinatawag na pagkakataon na hinahanap ng tao ang Diyos. Ang ginawa niya,
Siya uli ay nasa flesh. Amen. The entire Holy Spirit visited the church, making God in human flesh. Amen. So sabi niya, seeing that He is Lord of heaven, and earth dwelleth not in temples made with hands. Because God now dwells in His body. Neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath and all things. Amen. And hath made of one blood all nations of men, for all to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. So nangaral na siya, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him, and find Him, though He be not far from every one of us. Correct? Because why? He dwelleth in us. Amen. For in Him we live and move and have our being. Napakasimple. Yung ating being, yun na yung kanyang being. Because, amen, we are identified with the same person. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Amen. Napaganda sa Tagalog yan, sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Diba? So hindi lang tayo lahi ng kayumanggi. Tayo ay lahi ng Diyos. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold. Amen. Or silver, or stone graven by art and man's device. Kasi yun ang ginagawa nila yon sa Athena. Gumagawa sila ng statue ni Zeus, ni Perseus. Right? Amen. In the times of this ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent, because He hath appointed a day in which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained. But now men, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, and others said, we will hear thee again of this matter. Open. So always, may mga umano agad, kumontra, may nag-reject, may nanlibak, pero meron din namang iba na gusto nilang pakinggan pa. Right? So ganun parati. Amen. So Paul departed from among them. Right? So naulit ngayon in this day. Amen. Traditionally, mga kapatid, amen, the nearest denomination ay Pentecostal. Right? Dumating ang time, dumating yung message. So halos lahat excited when amen, binabanggit yung message. Pero wala pang nalalatag na doktrina. Right? If I remember correctly, grabe yung meeting at the time. I experienced, pumunta dyan sa Balayang, yung pumupuntang campers. Wala pang separation. Amen. At nandun ka, nakikinig ka doon, kasiyahan na ng mga kapatiran pag mabanggit yung message, mabanggit yung prophet. May prophet in this day. Pero walang breaking of the word. Hanggang sa pumasok yung changing and cleansing. Yun na yung umano doon sa malaking gawain doon sa Tarlac, sa Balayan, kay Pastor John Balbin, na nasapak ngayon yun. Oo. Dahil doon sa visitation naman nila Brother Childers at saka Shannon D. Hart. So nahati yun, yung gawain na yan. Right? And then, yung mga cleansing nagpatuloy. Yumaman.
Ay kanya-kanyang mga organization, right? Dito naman sa changing, mas magulo. Kasi dito na lumitaw yung napakaraming doktrina. Oh, merong changing pero two lords. May changing pero Jordan. May changing pero Luciferian. May changing, tapos na lahat. Nasa millennium na tayo, tapos na yung rapture. 'Di ba? May dating changing, ngayon lahat naligtas na. Universalist. Dating changing, mga Hudyo na ngayon. Pinakamatindi itong changing. Kaya pag marinig nung iba yung changing, talagang parang takot na takot sila because of these events o yung mga turo na naglipana. Of course, out of that, for sure, may totoo. May tama. Right? And ito yung nangyari sa time ni Brother Branham. Ang daming followers ng message. And I want to say this, amen, doon sa nabanggit ni Brother Joed, na si Brother Branham, pag magsalita siya, mabigat. Pero kailangan masundan mo why he said it. Just like Paul. Right? Ganun katapang because, amen, hindi lang basta prophet. Amen. Si Brother Branham, siya yung forerunner ng second coming, the coming of the Lord in bride form, and he was identified. Kaya habang pinapangaral na niya ngayon yung deep things of God, mga kapatid, alam niya, meron siyang discernment. Amen. And then he made a very strong statement sa Branham Tabernacle. And I believe that strong statement umiiral pa rin hanggang sa ating time. At yun ang gusto kong sundan. Kasi sa tingin ngayon ng iba, bago. Just like these people of Athens. Amen. Bago, strange dun sa tenga. Pero wala silang kamalay-malay, mga kapatid. Amen. Ang Diyos na mismo ang nagbubukas ng kapahayagan. Same thing in this day. Kaya nga merong tinatawag na turning ng corner. Kaya si Brother Branham, mga kapatid, amen, na i-preach niya 1, 2, 3, 4, 5, 6 consecutive nights. Tuloy-tuloy, first seal hanggang 6th seal. And then, hinihintay niya yung inspiration ng Panginoon. Amen. Walang dumating na inspiration, so nag-question and answer siya. So in the 7th day, question and answer. Bago yung preaching ng 7th seal. And then, habang nandun sa question and answer, mga kapatid, he declared something na naintindihan ko na ngayon kung bakit ganon ang treatment ng karamihan dito sa ipinapahayag ngayon ni Lord. Now, sabi ng prophet, and then also knowing that right among us, among you, things are happening. Hanggang sa ating time, hindi naman nawala yon. Tuloy-tuloy yan. At nakita ng prophet yung event na yan. So sabi niya, and then also knowing that right among you things are happening. See? I know. I know you don't see it. Right? See? I'm just positive you don't see it. See? Alam ko, hindi ninyo ito nakikita. And see is to understand, not just seeing, but of course, yung pinaka-importante, yung maunawaan. Hindi ninyo ito maunawaan. And that's the reason why
gumaan yung loob ko talaga when I encounter people na hindi makita itong nagaganap na ito. Right? So, ang kausap ni Brother Branham, yung kanyang church, yung Branham Tabernacle. Sinabi niya, and you say, Brother Branham, that's hard thing for you to say that. I know it is. Sobra naman bigat yung sinasabi mo, Brother Branham. Di ba? And we can see now the very evidence. Ang tanong, amen, naunawaan ba ng Branham Tabernacle ang deep things of God? Hindi po. Ang ginawa nila ay mag-distributes ng books. Amen. Tama? But God honored it. So we cannot judge them. Amen. Pero sinabi ng prophet, I'm just positive. You don't see it. Kaya ang daming matatanda sa Branham Tabernacle, mga kapatid, amen, na naabutan pa nila yung si Brother Branham. Wala silang basta they believe, Brother Branham, they believe the message. Amen. Kaya nga ang ministry na sinundan nila ay press and play. Ano yung press and play? Pakinggan mo lang yung message ni Brother Branham. Ganun sila, mga kapatid. Of course, I'm not saying it's bad. Pero, merong designated ministry para gawin. Amen. Kung ano yung gustong gawin ni Lord in this day. At hindi lang ministry ngayon, hindi lang yung tumatayo, but the whole body. But look, let me say this now. I suppose this is just tapes for ourselves and so forth. But let me say it, see, that you don't get it. See, ito yung pinakamabigat, and you're not supposed to get it. You're not supposed to get it. Right? So alam na ng prophet. But salamat sa Panginoon, there are some who got it. So don't try to interpret anything. Don't try to put your interpretation to it. You only get farther away. Kasi hindi na yan doctrine. Or I will say, hindi lang yan basta doktrina. It's beyond doctrine. Right? It's beyond tapes. It's beyond the written word. Ano yun? Makikita natin, it's God in flesh. And the Bible become a Bible. Bakit? That Bible become flesh. Because the Bible is the very interpretation of God's eternal purpose. Amen. You're not supposed to get it. Grabe yung statement. So don't try to interpret anything. Don't try to put your interpretation to it. You only get further away. Just take my advice. If you believe me now, if God has given me favor in your sight. And you know that them revelation and things, I've been here with you a long time. See, and it's always been right. And now to double prove it, right? It hooks right in with the word. See? So you know it's thus say the Lord. That's exact. See, it's proved to you. Pinatunayan na ng Panginoon. So ano yung advice ng prophet? At yun yung advice natin. Amen. Sa mga hindi na maabot ito, itong nangyayari ngayon, happening around us, na hindi nila makita.
So ano yung advice ng prophet? Now take my advice as your brother. Don't put your own interpretation to anything. Just go on. Just go on. And live a good life. Good Christian life. Right? Grabe ang biyaya ng prophet. Sinabi niya, you're not supposed to get it. And then he said, just go on and live a good Christian life. Because you'll only wind yourself away from the real thing when you do it. You'll only wind your way again away from the thing. And all of you are conscious and knows that there is something mysterious happening. And it is happening. And I know what it is. Now, I'm just not saying that. It's the grace of God that lets me know what it is. And we are so thankful we know it also. It's something that's tremendous. And it's gone right now. And there's not a way in the world for you to see it. Very strong. There's not a way in the world for you to see it. But we are so blessed, we saw it. Amen. But so help me with this Bible in my hand, I know what it is. It's been told you before. So just don't try to put any interpretation, but just believe me as your brother. We're living in the great hour, we're living in a time. Now you just be real humble, be a Christian, and try to live for God, and live honest with your fellow man, and love those who don't love you. Don't try to make, you see, you only make it a mysterious something and mess the real program of God up. May grabe dito, very strong na yung statement ng prophet. And that's the reason why si Brother Branham gusto na rin niyang mag-quit. Isang bagay na napakahirap ay yung mangaral ka na alam mo na hindi nauunawaan at hindi naintindihan ng nakikinig. So Brother Branham decided to quit the ministry. Gusto na lang niya maging hunting guide. But he was rebuked by the Lord. Right? Kasi magiging ano siya, parang yung taong grasa na nakita niya sa vision. He will be like a bomb. Right? So anong sabi ni Lord? Bumalik ka sa yung tabernacle because I will tell you things. Right? Be sure na ma-tape yan, recorded, unabridged. Bakit? Yung makakaunawa ay nandun sa malalayo. Right? Yung makakaunawa, sabi ng prophet, ay nandun sa different islands of this world. And we're so blessed. We are one of them. Ang daming message believer. We're so blessed to see this thing na nakita ng prophet. New thing sa iba. Right? Amen? Strange thing sa iba. New doctrine sa iba. Pero mga kapatid, amen, noon pa man, yan na talaga ang nais ng Panginoon na gawin. Amen. So another quote. And the church, you're not supposed to know these things. Grabe. Right? You're not supposed to know these things. So don't put no interpretation to anything. Kasi yan ay Diyos na mababalutan muli ng laman. Right? Huwag niyong i-interpret. Kasi ang interpretation niyan ay yung manifestation niya. Right? See, you just go ahead and just remember what you're told. Live a Christian life. Go to your church.
Be a real light wherever you are and just burn for Christ. And tell the people that how you love Him, and just let your testimony be with love all the time with the people. See, because if you don't, you twist yourself out into something there and then you're off the beaten track. See, every time you've tried to do it, you've done that. See? So just don't try to make no interpretation. No wonder why sabi ng prophet, no mimic. Hindi mo pwedeng gaya-gayahin lang. Bakit? Ito ay para lang talaga sa elect, para lang sa predestinated. Amen. So what caused it? To begin with, may mga ilan lang talaga na makakakita. Amen. So, in connection with what we are reading in Acts 17, si Lord mismo nagbigay na ng clue. Itong mga heathens na ito na punong-puno ng superstitious, hindi nila kilala kung sino itong Diyos na sinasamba nila. Tama mga kapatid? Or in other words, hindi nila alam kung nasaan ang Diyos. Alam nila may ginawa ang Diyos sa nakaraan. At alam nila mayroong gagawin ang Diyos sa inaharap. Pero hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Kasi hindi nga nila alam kung nasaan. At salamat, pinahayag ni Lord kung nasaan. That God is again in the flesh. Sabi ng prophet, where? In my flesh. In your flesh. God manifested again in flesh to finish the work. So I was asked, mabigat, Pastor, yung statement nyo, natatawagin nyo yung mga patay para sila ay mabuhay. Mabigat yun, Pastor. Hindi basta-basta matanggap yun. So I say, hindi ka naman pupunta sa sementeryo na tawagin sila. Oh, bangon, bangon! Hindi ganon. We preach the word. So every time we preach the word, every time we preach the resurrection. Di ba dapat 1 Thessalonians 4 yon? Shout, voice of the archangel, and then trump. I ask you, yung shout ba may nag-fulfill? Yes, si Brother Branham. Calling the bride. Ibig sabihin ba yung voice of resurrection, sinong gagamitin? Meron siyang final voice to the final age. Meron magde-declare ng body change. May magde-declare ng tinatawag na resurrection. And that's the reason why sabi ng prophet, amen, they are depending on us. They are waiting for us. They are waiting for us, amen, to have that perfection. Tama ba mga kapatid? Yes, sinabi ng prophet, they are waiting for that last day bride to be perfected. Because that's the only way. Amen. Na sila, mga kapatid, ay ma-raise, amen, into a new body which is like unto His own glorious body. Sabi ko, wala kaming turo na hindi yan substantiated ng message ng prophet. Ang number one na patakaran ko sa buhay, mga kapatid, hindi ako nagsasabi ng bagay na hindi ko nakita. Wala akong basihan. Ayoko yung, wisi-wasi lang na pangangaral. And kayo yung witness. Meron naman na tayong projector. And of course, I do believe every time we say something, hindi naman kayo magdadalawang isip because you have the same mind. Yun ang mahalaga. We have now the same mind. And what is that mind? Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Ano ba yung mind na yon? Hindi pagnanakaw ang pagiging kapantay sa Diyos. Right? Amen. So, ano pang sabi niya mga kapatid? Ano ba itong mga bagay na ito?
So nagbigay si Brother Branham ng clue. Now sabi niya, now, another quote, now just don't interpret nothing. If God wants you know anything, He'll send it to you. Sino magbibigay? Ang Diyos. Sabi ng Bible, ang nagtuturo ay Diyos. At ang uunawa ay sa Diyos. Di ba yan ang nakasulat sa Bible? Sa John chapter 8. Ang makakaunawa sa Diyos, sa salita ng Diyos, ay sa Diyos. Tama mga kapatid. Bakit? Ang Diyos din ang nagtuturo. Amen. So sabi niya, if God wants you know anything, He'll send it to you. Thank God. He sent it to us. So just be real solid now. Sabi ng prophet, amen. No playing church. Hold still. Something has happened. And now just be real. You understand what I mean, don't you? And just don't try to make yourself odd to be a Christian because you take yourself away from God. If you can understand it, this is that third pull. And what is the third pull, by the way? The third pull is the revealing of God. Teka muna, revealing, di ba revealing of the Word? Yes. And what is the Word? The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in this particular age, amen, the third pull is the revealing of the Word bride. You should have caught that the other day. So then just remember, there will be no impersonation like there was of the other two. Ano yung other two? First pull, second pull? It can be impersonated. But this one, the third pull, cannot be impersonated because why? You cannot impersonate the person of God. Tama mga kapatid? Yan ba ngayon ang na-reveal? Yes. Kaya sa time na yun, iprinits ni Paul yung si Jesus, amen, at yung kanyang death, burial, and resurrection. Right? Pero you know what? May significance ang death, burial, and resurrection of the Lord. Because when He resurrected, sabi ng prophet, it is the rising of the sun, you also resurrected with Him. Right? Same thing with Adam. Nung na-resurrect siya, amen, may ka-fellowship na siya na katulad niya. May ka-fellowship na siya na hindi na yung unggoy, hindi na yung elepante, hindi na yung kung anong hayop, kundi ang ka-fellowship na niya ay yung kapareho niya, yung co-equal niya. Walang iba kundi yung woman, hindi pa ibnun. Right? Amen. So that's as far as you should know now. Just remember that. No wonder why, mga kapatid, sa time ni Paul, amen, of course, may mga nabuksan. Amen. So yung strange doctrine na tinutukoy nila, na tinuturo ni Paul, is about God. Right? It's about God manifested in flesh. At yun ay si Lord. Tama? Kaya itinuloy yung kanyang pagpapahayag dun sa mga taga-Athens na ang Diyos na sinasamba nyo, unknown. Tama? And then he connected na ang Diyos na ito ay hindi nananahan sa templo na gawa ng tao, kundi
nananahan na mismo sa tao, yung predestinated, yung elected before the foundation of the world. Same thing in this day, at yan yung pinaka-controversial na issue ngayon in this day. Tama mga kapatid? So sabi ko, I'm not bothered. Kasi hindi nila matanggap yung ganun. So what? Pero kung ganun yung breaking, madaling unawain, sabi niya. Right? It's up to them. Our duty is just to preach the word. Di ba? Hindi naman natin pwedeng gawing bride yung hindi bride. Tama? So every time we preach the perfect word in this hour, it's either, amen, the eyes will be open or patuloy na sarado. Amen. So sabi ng prophet, ano lang yung hindi kayang impersonate. So sabi ng prophet, mag-ingat kayo, don't try to impersonate. Tama? So sabi niya, another quote, and the devil can impersonate any of those things. Ano yun? Yung mga gifts. Sige, binigay na ni Lord yan. Di ba? Galing naman lahat sa Diyos yan eh. Yung mga gifts na yan, hindi po galing kay Satanas. Lahat yan ay binigay ng Diyos sa mga sincerong humihingi. Pero ibang usapan na yung giver of the gifts. And we are identified not just to that gifts, but the giver of the gift. So sabi niya, and the devil can impersonate any of those things, but he cannot be the Holy Ghost. See, he can impersonate these gifts, but he can't be the Holy Ghost. At yung sinasabi ng prophet na third pull in that day ay walang iba kundi yung Holy Ghost. Holy Ghost na hindi lumulutang, kundi Holy Ghost na meron ng laman at buto. And he was the first fruit. Si Brother Branham, alam niya, I know it. Sabi ni Brother Branham, why did Brother Branham know it? Na-experience niya eh. Tama mga kapatid? Kaya sabi niya, I am identified with that bride coming in the last day. Na-identify niya because na-experience niya, ipinaunawa sa kanya. Na hindi lang Revelation 10:7, kundi merong Revelation 10:8 to 11. Amen. Parehong God in flesh, parehong may ministry to prophesy again. Because if we don't prophesy resurrection, walang resurrection. If we don't prophesy body change, walang body change. It has to be God speaking before it will happen. Hindi pwede tao. Maging imposible kasi tao lang ang nakikita. Okay, ang tanong ko, sino mag-i-speak? Right? Alangan naman na may tinig sa langit. No, sabi ng prophet, it has to be God in flesh to speak. Amen. So tuloy lang natin. You might impersonate the Holy Ghost. Another quote. And act like you got the Holy Ghost. But if you've got the Holy Ghost, God knows your beginning from the end. So hindi lang din nagkataon or naging mabait ka, grabe yung pagiging masunurin mo, na ipasa mo yung qualification, kaya naman yung Holy Ghost ay nanahan sa iyo. That is wrong. Bakit nanahan sa iyo ang Holy Ghost? Because from the beginning, even our natural birth is based upon election. Noong pa man, alam na ng Panginoon na ikaw ay kanyang tatahanan at yung ikaw na katawan na yan na kanyang tatahanan ay kanyang iningatan, binantayan ng anghel, amen, hanggang sa dumating yung appointed time
pinahayag sa iyo yung salita ng Panginoon. And Brother Branham said, by the way, amen, Jacob accepted and believed. Amen. Ano yon? Yung birthright and promises of God because he was a seed to begin with. Same thing with us. Kaya nung marinig natin ang message na ito noon, puro partial naririnig natin, hindi man tayo Amen, may excitement, another truth, pero wala tayong napuntahan noon na dadala yung lahat ay truth. Merong portion of the truth, narinig mo yung portion of the truth, masaya ka rin naman. Pero nung may preach naman yung hindi truth, hindi ka rin masaya. Kaya naghanap ka ngayon, dinala ka ni Lord sa tama. Yung tinuturo yung word, on top of word, on top of word. Upang mag-mature. So, sabi niya, but if you've got the Holy Ghost, God knows you. You're beginning from the end. That's right. That's a loose way to run business. God don't run His life. He's infinite. He knows the end from the beginning and knows everything that ever be here. Every fly or every gnat, yung mga malilit na insekto yan, would ever be on earth. He knows all about it before the world began. So see, that would He run His business like that for. He doesn't do that. If you've really got the Holy Ghost, you're saved eternally. Amen. Doon nagkakaletse-letse yung unawa. Teka nakakalito Di ba? But sabi ni Brother Branham, you are saved eternally. Pero may sinabi niya, you must be saved. Kasi hindi nakita yung twofold being. Yung real you, walang beginning, walang ending. Kaya hindi niya kailangan ng tinatawag na salvation. Redemption, ibinalik lang tayo sa original natin na position. Pero we have to realize, yung spirit, yung body na yan, ay nagsimula dun sa permissive will. Nagsimula ba sa permissive will? Yes. Yung spirit na yan, nagkaroon ng old soul. Yung old soul, sinunog ng apoy sa pamamagitan ng Holy Ghost and fire. And the germ that was in you in the beginning found you and dwell in you. Amen. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. So nangyayari pa rin. Nangyayari pa rin. May ginagawa ang Diyos, hindi makita ng karamihan. Amen. Ang turing ng karamihan ay strange doctrine. Tama? Ay maganda yung attitude naman ng iba, sabi kay Paul, pwede ba Paul, ilatag mo pa ng mainam sa amin. Pero yung iba talagang totally minak yung turo. Yung iba totally nireject na yung turo, hindi pa napapakinggan. So, my advice, kailangan nyo munang pakinggan, di ba? Yung righteous judge, hindi naman yan maghahatol agad. Papakinggan niya talaga yung both side. Yung iba, narinig lang dun sa kaibigan, yun na. Narinig lang dun sa kabady, yun na. So, it's my challenge. Kung talagang right yung heart nyo, pakinggan nyo. Bakit? Lastly, minsan nabasa ko ito, may ginagawa ang Diyos. Amen. Kailangan na makita. So sabi niya rito, if the voice comes, the same old voice of the same, you see a sign rather, and the sign that the man is doing is the same old school of thought, then you can say right then that didn't come from God. Because God
is always progressing sa pagpapahayag. Walang Diyos na stagnant. Patuloy ang Diyos na nagpapahayag. Patuloy ang Diyos na nagro-roll ng kanyang eternal manifold wisdom. Amen. Kaya kung paulit-ulit yan, the same old school of thought, anong sabi ng prophet? That didn't come from God. Paulit-ulit, yung pa rin, yung pa rin. Love God. Diba? With all your heart. Which is correct. Pero kung ma-recognize mo ang perfect revelation na ito, hindi na kailangan ipukpok sa'yo. Pumunta sa church, kailangan every gathering nandun kay paano kung may circumstansya. Naging traditional. Of course, we have to do it. If you are there, you must go and hear the Word of God. Amen. So kung yun na yun pa rin, amen, sabi ng prophet, that didn't come from above. Because God, amen, patuloy yan, na nag-move forward. Hindi siya stagnant. Kasi pag stagnant na yan, traditional na yan. Sa time ni Luther, tama yung message niya. And then, when that Holy Spirit moved, dumating yung justification, ay sanctification of Wesley, yung mga nandun sa kay Luther, ayaw na nilang mag-move forward. But remember, hindi si Luther, hindi si Wesley, kundi yung mga followers nila. Right? So merong progression. Amen. If it keeps identifying the same old school of thought, it never did. It never has. It would be against God's program. Kung yun na yun pa rin, Brad, magmahalan tayo sa isa't isa. Brad, tayo ay tinubos ng dugo. Brad, mag-fellowship lang tayo kahit iba-ibang turo. Brad, mahalin nyo ang pastor, pasayahin nyo yung pastor. Kasi kung napasaya nyo yung pastor, napasayaan nyo ang Diyos. Baliktad po mga kapatid. Dapat mapasaya yung bride, mapasaya yung kapatiran, yun lang yung way, mapasaya mo ang Diyos. Hindi yung pastor lang ang mapasaya mo. Kaya daming mga, strange na talagang, dogmatic at saka sabihin na lang natin na traditional, superstitious na mga teaching. It's got to be something new. Tulad ng narinig ng mga Athens kay Paul. It's got to be something that the people don't understand. It would be sent. Wouldn't be sent. It don't need to be sent if the same old school of theology. It's got to be something different. Kaya nga sabi ng prophet, the message sa day of Pentecost won't work here. We got something different. This is now the going away of the bride. So the only way the bride can go, ano yung susi? Malaman niya kung sino siya. Malaman niya yung kanyang perfect position. Tama mga kapatid, hindi kung ano-anong mga bagay. Glory. It's got to be something different, yet it's got to be identified in the Word. Kailangan nagraran into continuity. It has to be that. There's no slips-ups to it. It's got to be the truth, got to be vindicated by God, the truth, and the man who speaks it has to be vindicated of God, to be a seer from God, or it's wrong. They don't even see it at all, don't even believe it. Pero yung predestinated, amen. Kahit simple na pagpapahayag, kahit simple yung nagpapahayag, tanggap yan. Kasi yung iba, interesado lang makinig pag magaling mag-preach.
Tama, I remember one time, may nagsabi, naaangat yung puwit niya pag yun ang mangaral. Dapat ang dala-dala ng mga ngaral ay yung truth. Kaya nga sabi ni Paul, naparito ako, hindi doon sa magaling na pananalita, kundi naparito ako, amen, with wisdom. Amen, preaching, amen, the truth. Amen. Before I call Brother Eric, isang quote pa. And until you come in behind that badger skin, until you get out of your old skin, your old thoughts, your old creeds, and come into the presence of God, then the Word becomes a living reality to you. Then you're awakened to the Shekinah glory. Then the Bible becomes a new book. Then what happened? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ano yon? Mawala tayo dun sa traditional. Masundan natin kung ano yung move ni Lord. Ano yung kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Nasabi ng prophet, hindi nyo ito makikita, but we are so blessed. Nakita natin ito. Kaya ganun na tayo kabold. Hindi para magmalaki, magmapuri, kundi tayo mga kapatid, hindi tayo nagbabaka sakali. We know what we are saying to begin with. Amen. You're living in His presence. Eating the shewbread that's only provided that day for believers. Priests only. And we are priests, royal priesthood, a holy nation, peculiar people, giving spiritual sacrifices to God. But you must come in to behind the veil to see the unveiled God. And God is unveiled. That's His word made manifest. Hallelujah. Now, today we have so many people say, well, we are so-and-so, we believe it that way. The other group says, we are so-and-so, we believe it this way. See, you get so many impersonations. God don't need any interpreter. He interprets His own word. The Bible says, it's no private interpretation. God reveals Himself. He does. How? The church is Himself revealed. Amen. Tama mga kapatid? He reveals Himself. Amen. What form? In the form of us. His bride in this last day. But again, sa kanila is strange. New thing. New doctrine. But you know, hindi yan new thing. Hindi yan yung new doctrine. Is strange to the ears. Pero yan, to begin with, ang eternal, amen, purpose of God is to manifest Himself in the bride form in this last day. Amen. Tama mga kapatid. So salamat sa Panginoon. Sino nire-reveal niya? Sarili niya. Saan? Sa anong anyo? In the form of the flesh. Sa pamamagitan ng flesh na ito. Kaya hindi siya uli makita. Amen. Bakit? Sabi ng prophet, ang nakikita nila, tao. Pero yung predestinated, ang nakikita nila, Diyos. Right? Salamat, binigyan tayo ng mata na ganyan in this day. Amen. So again, this unknown God. Amen. Itinuro ngayon ni Paul na merong known God. Pero sa kanila, is strange to the ears. New thing. Amen. Pero again, yung predestinated, tatanggapin yan with joy sa kanyang puso, mga kapatid, at magpapatuloy yan at patuloy na maging strong. Amen. Hanggang sa maganap. Amen. Lubusan yung kanyang pangako in this day. Kaya salamat sa Panginoon. We're looking forward. There's a lot of mga interesado makinig. You know, amen. Tayo naman ay hindi tayo parang excited lagi. We know when to go. We know where to go. We wait for that inspiration. Kung sabi ni Lord, go, we will go. Pag sinabi ni Lord, don't go, then we don't go. Kaya salamat sa Panginoon, merong ganyan ngayon na inspiration in this day. Kaya salamat sa Diyos
I will give to Brother Eric first. 4 more. Glory. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagpapagaling sa atin at sa pagre-restore ng ating kalakasan upang nang sa ganon ay tayo ay patuloy na humakbang sa kanyang mga inilatag sa ating harapan. Yan ay ang makinig at patuloy na makaunawa. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon itong tagpo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong hapon. I believe kamakailan lang ito ay natalakay matapos na sa Acts 17, matapos na si Paul at ang kanyang mga kasamahan ay manggaling sa Thessalonica, Berea at ang dahilan kung bakit siya ay tumutungo sa ibang mission ay una, higit sa lahat, ang Panginoon ang naitakda. Hindi dahil pinipigilan siya o hindi dahil in-invite lang siya at hindi dahil nagmamalasakit lang yung mga kapatiran na baka mapahamak siya, dahil ilang beses na rin naranasan ni Paul na binato siya, akala nga nila patay na siya. So hindi natatakot si Paul. Kaya lang kanina may admonition din binigay na kung meron ng nangyayari ay wag nang igigiit at umiwas na lang. Kaya si Paul ay napasa Athens, malayo-layo ito doon sa kanyang pinanggalingan sa Berea. Gayunpaman, nakikita ninyo ang malasakit. Laging may participation ang mga kapatiran sa lingkod ng Diyos. Nakita natin lalo na kay Paul. Siya ay pinadala, siya ay hindi lang basta siya mag-isa na kumikilos. Lahat ng mananampalataya ay merong nagiging parang hindi naman basta initiative lang, kundi pagkilos na rin ng banal na espiritu sa pamamagitan nila kung papaano ang susunod na kilos. Kasi mahalaga, alam naman natin na sa panahon nila Pablo, yun ay isang bahagi ng pagtatanim. 'Di ba, mga kapatid? Bahagi ng pagtatanim. Ngunit mga kapatid, may similar scenario na nagaganap, pero with better understanding, we know that it's about to finish, not starting. Similar scenario kung paano rin yung ginawa noon ng gawa ng mga skeptics, mga rejectors. Meron ding mga pagkilos ngayon, mga kapatid, that only the bride can discern. Kaya gayunpaman, in one sense, mga kapatid, it's the same experience. Persecution, it's the same experience na dinaranas, mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon, ang ganda nitong huling mga bersikulo dito sa Acts 17, sapagkat kadalasan ganito yung nangyayari. Kapag ipinangaral ng, remember, itong Athens walang nabanggit na sinagoga, unlike Berea and Thessalonica. Dito talagang puro pagano yung dinatnan, kasi nga ang pakay ng mga kapatiran kaya siya bumaba ng Athens ay para siya ay ilayo sa mga nagtatangka sa kanyang buhay dahil lamang sa pagngangaral ng ebanghelyo, mga kapatid. Kaya nga isinulat pa yung tagpo kung saan
siya ay nagkaroon ng pagkamuhi habang hinihintay yung sinabihan niyang magsisunod kayo sa kung saan man ako naroroon. Namuhi siya sa nakita niya sa paligid. Ngunit ang pagkamuhi niya, dahil siya ay tinawag upang ipangaral ang ebanghelyo, upang sa mga hintil maipihit ang biyaya, mga kapatid, ay may layunin, hindi yung pagkamuhi lamang upang mapanghatol. Nakita niya, talagang siyempre siya ay may kapahayagan na ang biyaya ay hindi lamang sa mga Hudyo, lalo't siya ay mensahero para sa mga hintil. So, sa gayong ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, anumang lahi, siya ay otomatiko o natural na nagsalita o nangaral ng ebanghelyo, sapagkat yun lamang ang sukat na upang ang mga binhi ng Panginoon ay maabot, sapagkat sa pananampalataya lamang ang binhi napapatunayan pagka ipinangaral ang salita. Ganun lamang, mga kapatid, no? Ang ganda ng admonition kanina na kadalasan, mga kapatid, dito ay salamat at talagang inilinaw sa atin na hindi lingid sa ating kaalaman sa mga end-time churches, magpasa hanggang ngayon, ang kaparaanan ng kaligtasan ay maging mabuti ka upang malugod sa iyo ang banal na Espiritu. Yan ang tema lagi ng pangangaral na kanina'y sinabi, kaya ka pinanahanan ng banal na Espiritu sapagkat before the beginning, before time, ay pinili ka niya. Yun ang basis talaga kung bakit kanya pinanahanan. At dahil pinanahanan ka, ang lahat ng ito ay kalakip. Lahat yun ay kalakip. Hindi lumakip dahil ikaw ay may effort, kundi yan ay lumakip sapagkat ikaw yung pinatunayan ng Panginoon na itinalaga niya na lalakad sa katwiran. Mga kapatid, kaya salamat sa Panginoon. Gayon din ang nangyari dito sa tagpo na to nung nakita niya na ang mga pagano, mga Athenians, mga kapatid, ay maraming Diyos-Diyosan. Ang marami talaga, nandyan yung kasi yung Greek mythology, ang dami talagang Diyos-Diyosan yan. So, hindi nagkataon na meron siyang napansin, maging sa time ng prophet sa paligid niya, pag merong inspiration, kahit upos ng sigarilyo, meron siyang na-inspire siya sa message na i-connect niya sa presenteng kalagayan ng mundo. At ito ay nakakahango siya ng inspirasyon dito at naipapangaral niya sapagkat ang way ng Panginoon is gamitin yung mga presenteng mga presente. Kaya nga hindi nga man nila maintindihan yung Book of Revelations kasi yung nakita ni Jen kasi hindi niya maisulat kasi hindi niya time ngayong si John the Baptist yung nangangaral ng tabak, ng ulupong, di ba? Galing siya sa bundok, kung ano yung nandun, yun ang kanyang ginagamit na mga expression. Di po ba, mga kapatid? Kaya din yung prophet man din, mga kapatid, kung ano yung mga terminology niya ngayon, mga kapatid, it's the same revelation but more information ngayon, mga kapatid. Ginagamit yung mga terminology na ginagamit. Kaya hindi siya matanggap ng karamihan sa ganon. Kasi nga, mga kapatid, ang matindi noon, mga kapatid, kung nung minsan ay kami ay nag-sharing ni Brother Joed not to parang mag-impose ng parang pagmamayabang or what. Kasi talagang maraming ang nagpo-post dahil sa nangyayari nga na iba't ibang mga stand yung kaninang binanggit ni Pastor dito lang sa changing. Talagang changing, no? Palit ng palit ng aral at katuruan. Changing talaga. Kaya nga, papalit ng asawa, papalit ng turo, palit ng aral, palit ng kaibigan, palit ng kagrupo, palit ng kabarkada, palit ng palit Kaya changing. So, ginanon nila, pero ang changing, parang ganito lang yan. Lahat ng mga
salita sa Biblia ay para sa para sa benepisyo talaga ng bride. Kaya lang talaga ang tao ay sadyang ginagamit niya ito para ikalakal. Kaya yun, kung ano-ano na lang yung ginagamit nila, mga kapatid. Ngayon, itong pagdating sa Athens, hindi nagkataon na nakita ni Pablo na merong isang shrine na walang pangalan, walang Apollos, walang Mercurio, walang ganito, Athena, wala. To the unknown God. History-wise, mga kapatid, 600 years before Paul went to Athens, mga kapatid, there was a plague or a famine happened, and meron silang overseer doon or kinikilala nilang spiritual na tao o na, kasi nga mga Diyos-Diyosan yan. Sabi niya lang ganun, kung nagpakawala dahil nagkaroon ng plague, nagpakawala ng maraming tupa. Kung saan nag-lay down yung tupa, doon ihain. Kung saan malapit, doon, kung saang shrine ng Diyos-Diyosan, doon ihain. Mayroong mga nakita sila na nag-lay na mga tupa na wala namang paghahainan, kaya naglagay sila ng shrine to the unknown God. Kasi walang malapit. Kasi ganun yung ginawa nila noon. Sa history ng pagano yan, walang, yun sabi ni pastor na mga relihiyoso o mga papamahiin, salit-saling sabi nilang ginawa. So hindi nagkataon yun na yun ang naging key ni Pablo para i-preach yung hindi nila kilalang Diyos. Inspired by that, dahil alam naman niya ang kalagayan ng pagano na wala naman talagang totoong Diyos. So yun yung habang nangangaral na siya, tapos siya ay kinonsulta ng mga sinabi ni pastor na mahilig makinig ng mga bagong bagay. Parang estranghero ang iyong pangangaral. Bukod sa ikaw ay estranghero, pati yung pangangaral mo strange, kasi meron nang nangaral sa amin ng strange God, totally strange God, hindi kilalang Diyos, pero ikaw strange God na nga, pinakikilala mo pa. No, ayun, isinaysay niya ngayon yung may likha ng langit at lupa. Mayroon ng pangalan, hindi na to the unknown. Okay, now those days talaga is introduction to Christianity. Pero ngayon, mga kapatid, wala nang may kakatwiran sapagkat hindi naman tayo pwedeng bumalik doon sa introduction ng message. Ang dami ng kampamento dito sa message. Pero until now, mga kapatid, kanya-kanyang shrine pa rin. Yung kanilang mga pamamaraan, unknown pa rin. Hanggang ngayon, mga kapatid, kanya-kanyang shrine pa rin yung kanilang tayo o pagkakilala sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang pagkakilala talaga sa Diyos ngayon ay hindi church or hindi shrine o hindi grupo, kundi ang pagkakilala sa Diyos ngayon, mga kapatid, ay kung paano niya nakilala ang kanyang sarili. Di po ba, mga kapatid, kaya nga may kapanganakan na maguli, sapagkat ang kapanganakan na maguli ay hindi tao. Ibig sabihin, another expression of God in a different way, mga kapatid. Yun yung pagkakilala ngayon yun yung kagalakan ng bride, na makilala niya na siya pala ay bahagi ng Diyos, na inintroduce na mahabang panahon, na nakilala sa pamamagitan, di ba, mga kapatid, sabing ganun ni pastor kanina, hindi tayo sumusuntok sa buwan kapag tayo nangangaral. The most important principle in that sense, mga kapatid, bilang mangangaral, narinig natin kanina, hindi ako nangaral nang hindi ko nakita muna na dumaloy yan sa teksto ng word or ng Bible at ipinangaral ng prophet. Di po ba? Siyempre, hindi naman titigil yan sa konteksto ng Biblia at sa konteksto ng spoken word o libreta ng mga inaisali ng ganun, mga kapatid. Kundi hindi sa resibo, kundi yun na mismong binayaran. Yun na mismong item, or rather, I'm sorry for the word, kung ano mismo yung pinurchase. Right? Hindi lang yung resibo o description sa resibo, magkano, hindi, kundi ano na mismo yung pinurchase. Sino ba itong binayaran? Di ba, mga kapatid? Sino ba itong nagbayad? Sino ba itong binayaran? Bakit ba hindi siya po pwedeng
sumabak ng Great Tribulation? Bakit sa huling panahon, bakit merong hindi dadatnan ng kamatayan? Bakit ba sila merong word of prophecy? Bakit ba sila yung tumutupad ng Revelation 10, 8 to 11? Thou must prophesy again. Ano ba yung prophesy? Magsasalita ka ng mga bagay na hindi pa nangangyayari. Hindi mo naman pwedeng salitain yun kung hindi muna ipahayag sa'yo ng Panginoon. Wala ka naman po pwedeng salitain na sigurado mangyayari kung sarili mo lang isip yan, hindi mangyayari. Kung paano ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagsasalita ng mga bagay sa kanyang sarili, kanya muna itong dinidinig sa Ama, kaya kanya ito niya ay sinasabi, at walang salang ito ay nangyayari, mga kapatid. The same thing today. Kaya nga mga kapatid, we are not, hindi na po pwedeng, kung kagaya ng mga pagano noon, may kakatwiran pa. Kagaya nito kanina, nung marinig nila yung message, kabud, nagkaroon ito ng grupo ng mga tao. Nilibak nila kaagad. Ano ba yung pangangaral na yan? Walang ano yan. Walang katotohanan yan. Yun yung panlilibak. Minak nila. Alam nyo naman mga kapatid, yan ang isa sa mga yan isa sa mga unforgivable sin. Mocking God. Di ba mga kapatid? Pagkatapos yung iba, buti pa yung iba, binigyan ng pagkakataon. Pakinggan ka naming muli. Pero mga kapatid, at the same time, mga kapatid, merong mga nag-decide agad. Nanampalataya agad. May mga pangalan pa nga naririto. Yung iba hindi na nilagyan ng pangalan. Sa Book of Acts, babae at lalaki may binigyan ng pangalan dito na nagsumamas sila kay Pablo. Nung umalis si Pablo kasi nagkaroon na ng grupo. Pero si Pablo, mga kapatid, wala mang pinuntahang sinagoga. Remember, he was inspired and first siya ay nainsyami sa kanyang nakikita, sa kanyang paligid. So paano gagawin niya? Ipangaral yung ebanghelyo at ang sa ganun, kung sino yung manampalataya, siya yung tinalaga sa buhay na walang hanggan. Yun lang mga kapatid, hindi niya alam, hindi niya inano na dito maraming maniniwala, dito maraming magmamak. Hindi niya yun, wala yun mga kapatid. He just preached the word. But because he cannot help himself but preach the word because he's part of it. If you're part of the body, you can help but manifest of what part you are. Halimbawa, kung paa ka mga kapatid, tatamarin ka ba maglakad? Kung bibig ka, tatamarin ka bang magsalita? That's just an example mga kapatid. The Holy Spirit knows how to pulsate the body and then the body will work accordingly. That's the real interpretation of gifts and callings are without repentance. Hindi mga kapatid, katunayan nga maraming mga lingkod ng Panginoon, ayaw nga nila, ngunit wala silang magawa kasi sila yung bahagi na gagawa nun. At first, mga kapatid, ayaw nila, but then eventually they repented for para bang tumatalikod sa umpisa. They regret, mga kapatid, because God is proving to them na God's gifts and callings are without repentance. Sila talaga ay pinili at talagang kapag ipinangaral yung salita, meron talagang nangyayaring shaking. Merong hindi naniniwala, merong naninimbang pa, at meron kabud hihilahin at tatanggapin itong mensahe. Kasi pag sinabi mo sa Bible na mananampalataya, hindi na basta-basta yun. Yung mensahero tapos sinabi nilang mananampalataya, mga kapatid, hindi na po basta-basta yun, mga kapatid. Lalo na't galing ka sa pagiging hintil o pagano. Nanampalataya ka na meron palang na-convert lang sa isang session lang ni Paul. Na-convert sila, sumama kay Pablo, wala namang pinakita dito na signs and wonders, preaching lang ng unknown God, word lang. Wag nating sabihing word lang. Kasi yun nga yung third pull. Kapag narinig mo yung word, tinanggap mo yung word, at magkaroon ka ng malinaw na pangunawa, yun na mismo yun, mga kapatid. Yun yung third pull. Di po ba, mga kapatid? And we found out in the Bible that there are some that nauna pa nga yung outpouring ng Holy Spirit bago sila nag-decide magpabaptize. We just encountered that itong recently lang.
Di ba mga kapatid? Ibig sabihin, kapag na-new birth ka, madali nang lakaran yung katwiran. Hindi yung lakad ka ng lakad sa katwiran, mga kapatid, para lang malugod ang Holy Spirit, hindi ka naman tinalaga. Wala palang mangyayari. Di po ba mga kapatid? Kaya nga, yung effort ng tao, hindi makaabot sa kalwalatian ng Diyos, alam niya yon. Kaya siya na mismo yung nag-effort. Ibinaba niya yung kanyang sarili para siya ay manahan. Dalawang bagay mga kapatid, hindi lang para sa bride, kasi hindi naman tayo lahat na nagsasabi na wala akong pakialam dyan. Meron din tayo something inside us na gusto natin talaga, kaso lang wala talaga tayong marinig pa eh. Hindi pa, unknown pa sa atin yung message, hindi pa natin naririnig eh. Di ba? Pero may something, meron tayong hinahanap na hindi tayo masatisfied ng nasa paligid natin. No wonder why mga kapatid, because unmatched itong naririnig natin ngayon sa mga dati nating mga naririnig. Unmatched, uncomparable talaga. Comparable talaga. Itong naririnig natin message, I'm not just speaking about yung may message, may prophet. Hindi mga kapatid, the very word. Kasi ang magpasa hanggang ngayon mga kapatid, unknown ito sa end time message churches. Basta lang masabi na meron message sa kanila mga kapatid, ganito, ganyan mga kapatid. Na ano ko mga kapatid, na-struck ako doon sa conversation na pinasa ni Pastor mga kapatid. Ang liwa-liwanag na mga kapatid, huwag mo sabihin na matagal mo nang naririnig, hindi ka na maantig sa mga follow-up o susog ng Panginoon sa message. Huwag mo sabihin ganun mga kapatid eh. Just like yung mga conversation na palitan na hindi niya matanggap na talagang in a way na kapantay na yung Panginoon sa voice of resurrection and whatsoever, kung ano pa yung mga karapatan ng Panginoon, kapangyarihan o otoridad ng Panginoon, kagayan siyempre yung magbigay ng buhay, etc. Hindi niyo matatanggap yung mga kapatid. Ang ganda nung simpleng paliwanag ng lahat ang center type ay si Christ. Siya ay tumawag na Ama. Hindi nangangahulugan na siya ang Ama ay dalawa. Di ba mga kapatid? Ganon din yung bride. Hindi nangangahulugan mga kapatid na siya ay iba sa groom. The same thing mga kapatid. Hallelujah. Ang ganda nun mga kapatid. Napaka-direct na nun mga kapatid na talagang it takes really a genuine unbeliever to reject it. Kung may genuine believer, may genuine unbeliever. So, mga kapatid, nung nangyari nito sa tagpo ng Acts 17, ayun nga, may mga pinangalanan dito na si Dionysius at saka si Damaris, mga kapatid, na mga taga-ano at sumama sa kanya. Now, I'd like to read a few text lang. No? Sa first Second Peter chapter 1 verse 16. Ito din magandang tagpo ito mga kapatid. Ngayon I'm blessed to have this message from the Lord, yung pangungusap ng Panginoon, na ang mensahe ng Panginoon talaga mga kapatid, pag dumating sa iyo at maging yung mensahe, yung salita, at ikaw ay maging isa, yun na yung pinakamahalaga. Kasi gagawin mo na yun, hindi naman na wala kang pakialam. Meron ka talagang gagawin din in that sense. Ikikilos mo kung ano yung pagkatawag sa'yo. Kaya lang unlike ng mga traditional thinking na parang kailangan mo pa silang kumbinsihin or whatsoever, kailangan mo lahat ng grupo kapares mo na tayo. Hindi pala. Hindi na pala mga kapatid. Pag nakita mo na talaga kung sino ka mga kapatid. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid ito. Sa 16 ng 2 Peter 1. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod. 16. Sa mga kathang ginawang mainam.
yung paglilingkod nila Pedro ay hindi gawa ng kathang mainam. Hindi lang basta katha, pinagbuting katha. 'Di ba? Ano yung device fables? Kathang mainam. Noong aming ipakilala sa inyo ang kapangyarihan ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba pareha sila ng ministry nila Paul? I-preach yung gospel? Di po ba? Ipinapaliwanag ni Pablo kung saan galing yung authority nila. Mangingisda ito si Pedro rather. Pagparito ng Panginoong Hesukristo. 29 na pala. Kung kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Tapos isinaysay ni Peter dito yung nangyari sa Mount Transfiguration. Tignan niyo mga kapatid. Nung nangyari yung Mount Transfiguration, isinaysay niya, sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos, amang ng karangalan at kalwalatian nang dumating sa kanya ang tinig mula sa marangal na kalwalatiang ito, ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Di ba Mount Transfiguration event ito? Kinalulugdan. Alam niyo naman nung kasama si Pedro kung ano yung nangyari doon. Pero tignan niyo yung pagpapahayag ni Pedro. At ang tinig na ito ay aming narinig at nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. During that time, ang kaibahan nitong pagpipreach ni Pedro at saka during that time? During that time, nagbabalak siyang magtayo ng kubol. Tingnan niyo mga kapatid. Kahit pa nasa supernatural event ka, kung hindi mo time, lalo na kung hindi ka elect, kahit masaksiyan mo yun, kulog lang maririnig mo. Si Pedro elect, ano yan? Pastor yan. Si Pedro mga kapatid. And yet, habang nangyayari yun mga kapatid, ang iniisip niya, isang kubol para kay Elijah, isang kubol para kay Moses, isang kubol para sa Panginoon. Kaya in-stop yung inalis na yung vision, yung pangitain mga kapatid, sabi niyang ganon, wala na silang ibang makita, maliban si Jesus. Kaya siya lang yung nakita ni pero pwede palang mangyari sa pinili, na habang nakikita niya yung kamangha-mangha, kung ano-ano yung naiisip niya. But this time mga kapatid, itinutuwid ni Pedro sapagkat siya ay nagkaroon na ng new birth experience, yung totoong kapahayagan ng Mount Transfiguration's experience. Di po ba mga kapatid, bakit yung nakita niya sa Mount Transfiguration, bahagi nun ay nanahana sa kanya. Yun na yung ipinapangaral niya mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Sa verse 18 na tayo. Yun ay sinaysay niya kung ano nangyari sa Mount Transfiguration. At ang tinig ng ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Sa 19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Yun na mga kapatid, yun yung tunay na experience na mga kapatid. Hindi yung on the spot nangyari yun, wala pa siyang new birth, excited lang siya mga kapatid, pero ngayon meron na siyang sure word of prophecy. Mga kapatid, prophesying mga kapatid is preaching the word. Malawak yun mga kapatid, kasi ang lawak ng application, pero anong bang ang ganda ng point na binanggit ni Pastor regarding what Brother Joed raised up about calling a minister regardless of his status. Sapagkat ang ipapangaral niya dito ay hindi lamang sa mga bagay na mga tipo at larawan ng pagpapamilya, kundi sa mga bagay na mga eternal na walang mga pasimula. Siguro sa Sunday yun, And the first time kong na-realize that even Jesus, wala pa nga siyang bride. Lalabas pa lang. Nasa kanya pa yung bride. Sabi mo, Diyos yun . Kung gagawin mong pattern yan mga kapatid, di wala ka na kaagad, bagsak ka na kaagad.
Di ba mga kapatid? Ginaya naman yan ng mga kaparian. Kunwari, hindi nag-aasawa kasi ginagaya nila si Jesus. Yun nga lang, yung mga nuns, yun yung kanilang alam niyo na yun. Kung ano yung nangyari sa history. Di ba mga kapatid? Yan ang karumal-dumal ng Romano, mga kapatid. So sabi niya dito mga kapatid, we have also a more sure word of prophecy. Think of it. Ganun katapang si Pedro. A sure word of prophecy. Ang bawat pinili sa bawat panahon ay merong sure word of prophecy. Lalo pa sa huling panahon na ito. Ito yung magsasalita ng kahuli-huliang prophecy. Ito yung magsasara ng history ng tao. Di po ba mga kapatid? The spirit of prophecy, Jesus is the spirit of prophecy. And where is Jesus now? In the bride form. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. At mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Hindi po ba mga kapatid? At hindi mo naman yun masusundan kung hindi ka nito bahagi. Di ba? Sabing ganun ni Lord Jesus Christ, kung ano yun? Come and follow me. Upang saan man ako naroon, yun yung mga passages, upang kung saan man ako naroon din kayo. Ano ba yung tinutukoy dyan? Yung geography? Yun bang kung saan siya nakatayo, doon ka rin sa tabi niya mga kapatid? Just expression of the word. Spiritually speaking, kung sino siya, ganun din dapat ang bride. Kung nasaan ako, maparoon din kayo. Hindi place ang tinutukoy niya mga kapatid, kundi kalagayan, posisyon. Ano bang sabi niya? Para kung nasaan ako, doon lang kayo malapit sa akin. Hindi naman eh. Kung nasaan ako, maparoon din kayo. Hallelujah. Nasiyang dakong madilim, sabi niya ganyan, mabuti ay iyong ginawa kung ang inyong sinundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at sa tala sa umaga na sumilang sa inyong mga puso. Saan sumilang ang morning star? Sa ating mga puso. Hallelujah mga kapatid. Grabe mga ito. Na nakaalam muna nito, na maaalaman muna nito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuwat sa sariling pagpapaliwanag. It is from no private interpretation. It is God Himself. And how does God interpret His word? By bringing it to flesh. Shalom, Brother Joed. Praise the Lord, Shalom Bride. Muli salamat sa Panginoon sa gabing ito, sa kanyang pagpapahayag na ang Panginoon ay patuloy, no? Yung palagi nating nababasa ay nandoon palagi ang Diyos upang kunin ang pinakasustansya ng salita na kanyang binibigay sa atin mga kapatid. Ang daming mga nangyayari. Sabi nga ni Pastor, kung paanong nangyari sa natural, titingin ka sa ating paligid, so meron din spiritual na nangyayari. Salamat sa Panginoon na ang Diyos ay, regardless kung ano pa man ang nangyari, ang Diyos ay patuloy. Di ba mga kapatid? Kaya tayo ay nag-i-enjoy sapagkat tayo ay nakita natin yung tinatawag na ating Diyos. Kasi dito sa mga tagpong ito noong na sabi ni Brother Eric kanina na kung saan bumaba na sila papunta sa Atenas, ay matindi itong lugar pala na ito. Kasi nga ay puno ng, sa binasa ni Pastor ay puno ng mga pamahiin. Diba mga kapatid? So dito ay, tingnan mo ang sila Apostol Paul, mga kapatid. Titingnan mo, tayo hindi man natin ito literal na naranasan na sa paghahayo, ganun.
Pero in this message lang, 'di ba mga kapatid, meron na nga tinatawag kasi itong mga dambana na nakita ni Pablo na kung saan na karamihan ay may mga pangalan, pero merong isang bagay na talagang nakakuha ng kanyang atensyon, na ang sabi niya na merong isang dambana na nakalagay doon, to the unknown God. 'Di ba mga kapatid? At nakita natin in this mga bersikulo pababa na pag ang tao ay meron ng kinikilalang Diyos o aral, mahirap na ipihit. 'Di ba? In this message, pag meron ka ng kinikilalang aral mo, pag hindi ka binhi talaga, hindi ka naman mapihit eh. 'Di ba mga kapatid? Hindi ka naman talaga mapihit. Pero salamat sa Panginoon, pag ang binhi ka, meron kang tinatawag na unang-una, pag bago mo narinig ang pangangaral, meron kang curiosity. Curious ka. 'Di ba? Kagaya ng binanggit ni Pastor, mayroong iba na talagang ayaw talaga, minak talaga, pero mayroon namang iba na gusto pa nilang mapakinggan. 'Di ba mga kapatid? So, salamat sa Panginoon, hanggang si Apostol Paul ay nakita natin na nangaral at nakita niya, kasi kakaiba itong nakita niya, to the unknown God. So dito naman nagkaroon si Paul ng pagkakataon na ipakilala yung Diyos na yung pinapangaral ni Pablo. Wala naman siyang pinapangaral, kundi ang binanggit niya sa ibang mga talata na ipinangaral niya yung si Kristo, na si Jesus, na siyang ang Kristo. 'Di ba mga kapatid? So dito naman siya nagkaroon ng tinatawag na pagkakataon na ipangaral yung Diyos niya. 'Di ba mga kapatid? At ang kagandahan na ito, na kaya binanggit na yung Diyos natin ay hindi naman diyan sa mga ginto, yung kanyang pagka-Diyos, hindi. Kundi sabi niya, ay hindi malayo sa atin. 'Di ba mga kapatid? Ay, yun pa yung mga sinasabi ni Apostol Paul na hindi malayo sa atin. Pero sa ibang mga sulat niya, mga kapatid, ay nasa iyo talaga. 'Di ba mga kapatid? Kung babasahin mo yung Kolosas, meron na siyang nabanggit diyan, to make known what are the riches. 'Di ba mga kapatid? Sabi niya ganun, and mystery of His glory and mystery, mga kapatid. Sabi niya ni Pastor Pablo, Christ in you, the hope of glory. So hindi na sa saan pa man. 'Di ba mga kapatid? Hindi na doon sa kung ano-ano pa man, kundi nasa iyo mismo. 'Di ba mga kapatid? So doon naman natin ngayon na ipakilala, kasi hindi naman lahat din naniniwala doon sa salita na pag binanggit mo, Christ in you, the hope of glory. 'Di ba? God is in you. Alam mo, binabanggit din naman ng karamihan yan eh. 'Di ba? Mula doon sa salitang God in you. 'Di ba mga kapatid? Pero hindi nila matanggap yung identity ng bride. Sinabi na nga ni Brother Branham, kung anong Diyos na nandoon sa groom na yon, sa one man na yon, ay parehong Diyos na sa many-membered body. Tapos sabihin mong hindi ganon. 'Di ba mga kapatid? So, pag talaga nakita natin mga kapatid, sabi ni Brother Branham, the rapture that we are talking is only for the bride. 'Di ba? Ibig sabihin, itong mensahe talaga ay para lang talaga sa elect talaga. Para lang talaga sa nobya, mga kapatid. 'Di ba? So ngayon, meron tayong kung paano natin, kagaya ni Apostol Paul sa ating panahon, mahirap yung ipinapangaral mo na hindi mo kilala. Kumbaga may Diyos ka na hindi mo kilala, mahirap yun. 'Di ba mga kapatid? Salamat na lang yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay kilala nating lubusan. 'Di ba mga kapatid? Yun yung kagandahan, at nakita natin na itong ating Diyos na pinaglilingkuran ay mayroong bahagi. Dito na mga yung complete Godhead bodily, mga kapatid, na nanahan sa bawat sa kanyang nobya, mga kapatid. So kaya salamat sa Panginoon. Now, ito nang sabi ni Brother Branham, nais kong di ko na lang basahin itong scripture. Yung dalawang quotation lang. Salamat sa Panginoon sa na ito, gabi na ito, mga kapatid. Pareho kami ng testimony ni Brother Eric na palagi nung binanggit ni Pastor nung linggo about doon sa, kasi hindi lang pala doon sa amin,